mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about armor of God, helmet of salvation. And our scripture is all about Ephesians chapter 6, verse 17. NIV version, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. ASND version, isuot nyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ito ay kabilang sa ating mga previous devotion. At ito ay tungkol sa armor of God or isang bahagi ng armor of God kung saan hinihingkaya tayo na isuot ang helmet ng kaligtasan. So, yung helmet ay sumisimbolo ng protection sa isipan at kumpiyansa sa ating kaligtasan kay Kristo. So, sa pamamagitan ng helmet ng kaligtasan, tinutulungan tayo ng Diyos na labanan ang mga espiritual na pag-atake, lalo na sa aspeto ng ating katiyakan sa eternal na buhay. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, our first teaching is all about, It's all about Christian must wear the helmet of the assurance of salvation. So, yung helmet ng kaligtasan ay sumisimbolo ng katiyakan na tayo ay ligtas kay Kristo, kaya ito ang ating proteksyon laban sa pagdududa o mga atake ng kaaway na naglalayong iligaw tayo sa ating pananampalataya. So, sa pamamagitan ng helmet na ito, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob upang harapin ang anumang pagsubok sapagkat alam natin na sigurado ang ating kaligtasan. So, second, Christians saved by Christ cannot be unsaved by Satan. So, ang kaligtasan na ibinigay sa atin ni Kristo or bigay ni Kristo ay hindi maaaring kunin ng kaaway. Walang kapangyarihan si Satanas upang alisin ang kaligtasan ng mga naniniwala kay Kristo. Dahil dito, hindi tayo dapat matakot sa anumang atake ng kaaway sapagkat ang ating kaligtasan ay nasa kamay ng Diyos. So, last teaching is Christians are inseparable from the love of God. So, walang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos dahil siyang tunay na nagbibigay ng katiyakan sa ating kaligtasan. So, yung helmet ng kaligtasan ay isang paalala na tayo ay laging kasama ni Kristo anuman ang sitwasyon o hamon sa buhay. So, yung pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng tibay upang magpatuloy sa ating laban sa buhay. So, dadako na tayo sa ating application. So, our first application is guard your head with the assurance of salvation. So, ang ating isip ay madalas targetin ng mga kasinungalingan at pagdududa mula sa kaaway. So, kaya dapat mahalagang pantayan natin ito sa pamamagitan ng ating pagkakaalam at pananalig na ligtas tayo kay Diyos, kay Kristo. So, kapag pinaniniwalaan kasi natin ang ating mga kaligtasan, na nagkakaroon tayo ng kapayapaan at katatagan sa bawat spiritual na laban. So, next is, give your all since you have nothing to lose. So, dahil sigurado tayo ng ating kaligtasan, maaari nating ibigay ang ating buong buhay sa paglilingkod sa Diyos nang walang takot o pangamba. Dahil ang katiyakan na tayo ay ligtas kay Kristo ay nagbibigay ng kalayaan upang maging matapang sa paggawa ng kanyang kalooban at alam na tayo ay hawak ng kanyang pag-ibig at protection. So, dadako na tayo. So, our last application is gear up for the battle that Jesus is fighting for us. So, hindi tayo nag-iisa sa ating spiritual na laban. Si Jesus ay patuloy na nakikipaglaban para sa atin. Kaya dapat tayong maging handa sa pagsuot ng helmet ng kaligtasan. Tiwala na kasama natin siya sa bawat laban. Dahil wala namang laban na hindi natin siya kasama. Yung mga pagsubok na binibigay niya sa atin, kasama natin siya. Siya yung nag-guide sa atin na kahit mag-fail tayo or mag-succeed is alam niya na para sa iyo yun. Kahit mag-fail ka, may plano yun sa'yo bakit ka nag-fail. So, ang ating pananampalataya sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion is all about, since we are internally secure in Christ, how does this truth inspire us to serve God?
So, para sa akin, ang katiyakan kasi ng ating kaligtasan kay Kristo ay nagbibigay sa atin ng tapang at lakas upang maglingkod sa Diyos ng buong puso at walang pangaalinlangan. So, kapag alam kasi natin ng ating kaligtasan ay hindi maaaring alisin ni Satanas, tayo ay nagiging mas matapang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, ang katotohanan ng ito ay nagbibigay ng kapayapaan at inspirasyon upang ipagpatuloy ang ating misyon bilang mga Kristiyano. So, dahil alam natin na ang ating kaligtasan ay naka-base sa biyaya ng Diyos, hindi sa ating mga gawa. So, ang ating kasiguraduhan sa kaligtasan ay yung pagpapalaya or nagpapalaya sa atin mula sa takot at pag-aalinlangan na nagiging daan upang maging masigasig tayo sa paglilingkod sa iba at sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Dahil sa pagmamahal ni Kristo sa ating sa ating pagiging ligtas sa Kanya, may kalayaan tayong itaas ang pangalan ng Diyos at maglingkod sa Kanyang kaharian sapagkat alam nating may katiyakan tayong makakabahagi sa Kanyang kaharian.